Annyeonghaseyo, 여러분. Hi guys, it's Nika here and welcome back to another video. So for today's vlog, I'll be sharing with you guys yung itinerary natin and expenses during our 8-day stay in Korea last year. It was from April 12 up until April 19, 2024. An 8-day solo trip. I will be sharing kung magkano yung naging budget for like for example, for flight, hotel, travel tax, and so on. Tsaka yung naging itinerary natin para sa 8 days na stay natin sa Korea. So if you wanna know more and if you're planning to go to Korea, especially during this spring season, please keep on watching. So I have my laptop here with me. Naka-Excel file siya para sure na wala tayong mamimiss. So let's start first with the itinerary na we had during our 8-day trip. Okay, so yung day 1 natin, April 12, yan yung flight natin papuntang Korea. So yung time ng flight ko is from 2:40 a.m. until 7:55 a.m. So we arrived at Incheon ng 8:55 a.m. ng Korea time. Tapos, after that, nag-bus tayo going to our Airbnb. Nandun na tayo sa Airbnb by 11 a.m. So iniwan ko lang muna yung maleta ko dun sa place. And then after that, nagpunta muna tayo sa Changgyeonggong Palace. Malapit lang siya dun sa Airbnb na nabook ko. As in, parang 5-minute walk lang siya dun. After nung Changgyeonggong, kumain lang rin tayo around the area. Tapos, bumalik na tayo sa Airbnb dahil check-in time na. So, that was 2 p.m. yung check-in time nila. And then, nag-freshen up lang tayo sa room. And then, inayos mga gamit natin. And after that, pumunta tayo sa may SVT Follow Fellow. So, it was an event for 17. Right after nung Follow Fellow, siguro parang 1 hour din, more than 1 hour din yung na-spend ko dun sa may event na yon. After that, pumunta na tayo sa may Seoul Forest, which is katapat lang rin nung event place. So for day 2 naman, ang agenda natin during that day is nagpunta tayo sa may COEX Mall. So naglibot-libot lang tayo sa mall, nag-launch na rin doon, and pumunta rin tayo sa may Starfield Library, which is also located sa loob ng mall. Tapos nagpunta rin tayo sa Gangnam Statue, nagpa-picture lang doon. After that, we went to Yonsei University. Yung itinerary ko pala, ang ginawa ko is, may listahan ako ng mga pupuntahan ko. Pero, kumbaga parang ano siya, adjustable pa rin. Parang may guide lang ako nung mga plan ko puntahan. So, hindi siya yung super na detailed itinerary na kailangan sa mismong day, yun talaga yung pupuntahan mo. Parang ano lang siya, list of places na gusto natin puntahan. Tapos, depende na lang kung when ko siyang matripan puntahan. Ganun. For day 3, nagpunta tayo ng cafe in Gangnam. Ang name ng cafe is yung Sumokumto Cafe. If may mga fans sa inyo ng 17. Ayan yung cafe na pinuntahan nila Hoshi and Mingyu. After no, nagpunta rin tayo sa Itaewon. Nagpa-picture ako dun sa mga K-drama places which was filmed in Itaewon. Kung napanood nyo rin yung Itaewon class, dun sila nag-film. Tapos, after nun, dumaan na rin ako sa may Hybe building. Nagpicture lang rin ako dun sa may yung sa side nila, yung sa gilid, yung Hybe, tsaka yung building. Tapos nung April, yun yung birthday month ni Mingyu. So, may bus din doon na nakapark na greeting for Mingyu. Tapos, after that, nag-Myeongdong na tayo. So, libot-libot lang around the area, tingin-tingin. So, shopping din. Kain rin tayo sa may Myeongdong Kyoja, MDKJ. Yung Myeongdong Kyoja kasi, dun lang rin yun sa may Myeongdong area, as in dun sa may shopping street. So, after ko kumain doon, naglibot-libot lang ulit ako around the area, tsaka nag-shop sa Olive Young. By the way, yung itinerary ko pala, ano siya, very chill lang. So, may times na nagsisimula ako ng, parang afternoon na ako lumalabas, past 12 p.m. na. Dahil gigising tayo mga 10 a.m., ganun. Yung parang mga feel at home lang tayo. So, after that, for day 4, ito yung day na medyo maulan. So, late na tayong lumabas. Ang ginawa ko lang is, ginawa ko na lang siya as pasalubong shopping. So, nagpunta lang tayo sa may Lotte Mart, which is located sa may Seoul Station. After mag-shopping doon, since marami tayong napamili, inuwi muna natin siya doon sa may Airbnb natin. Then, after that, nag-freshen up lang ulit tayo and nagpahinga. Then, we went to Seongsu to explore the area. Since maraming mga stores din dito, tsaka for shopping na rin. Then, after that, nag-Hongdae na tayo and kumain tayo doon sa may Honggochi, which is my favorite samgyup place. Dahil ano siya perfect for one person. Tapos, super sarap din talaga nung food nila. Tsaka, sulit na. So, nung day 5 natin, super chill lang. Dalawa lang agenda natin, which is, nag-Lotte World Tower lang tayo. Tapos, nag-Han River. Nag-chill lang rin sa may Han River. Then, for day 6, nagpunta tayo sa may Iwam Mural Village, which is a location na pinag-filman rin ng, parang familiar kasi yung area. So, I think parang pinag-filman rin siya ng ibang mga K-drama. Tapos, nag-Myeongdong ulit tayo and Hongdae for shopping. Day 7 natin, nagpunta lang
tayo sa may YG building. Pa-picture lang tayo dun sa may building ni YG. Tapos, nagpunta rin tayo sa may cafe. I think malapit lang rin to dun sa YG building, yung Backyard Builder Cafe. Hindi malapit dun sa building, parang around the area lang rin. Then after that, nag-Seongsu ulit tayo and Myeongdong. For our last day naman, nag-Hongdae ulit tayo, nagpunta sa Angguk, sa Dongdaemun, sa Cheonggyecheon, at saka nag-Han River ulit tayo para manood ng sunset. Doon na ako nagpalipas sa may Han River. Tapos bumalik na tayo sa Airbnb para kunin yung mga gamit natin kasi iniwan ko na yung gamit ko nun sa Airbnb since yung check-out time nun is 11 a.m. Pero pwede naman daw iwan yung mga maleta mo doon. So bumalik ka sa Airbnb, tapos kinuha lang gamit, and nagbasta tayo papuntang airport. Airbnb rin na nabook ko, walking distance, parang 3-minute walk lang. Sa kabilang road, may sakayan ng bus, tapos diretso na siyang pa-airport. So ngayon, doon naman tayo sa may expenses na part. Let's start sa may flight na nabook natin. Yung flight na nabook natin is via Cebu Pacific. So, round trip na siya and may 20 kilograms na check-in baggage going to Incheon. Tapos, 40 kilograms check-in baggage naman pabalik ng Manila. Kasi syempre, di ba, shopping ka pa noon. So, sure na marami ka talagang madadala. Kaya, better na mag-add kayo ng baggage allowance pabalik. So, yung cost ng flight with baggage na is 11,310.27 pesos. And then, for the travel tax, nagbayad na ako ng travel tax sa airport na lang. And yung cost niya is 1,620 pesos. And then for the insurance, ito separate pa to dun sa may Cebu Pacific. Diba sa Cebu Pacific, parang may choice dun if gusto mo mag-add ng insurance. Pero ako, ginawa ko is, pumili na lang ako ng separate, which is much cheaper. So, 749 pesos lang siya. And then for the Korean visa naman, 900 pesos. So, ayun yung nag-create ako ng step-by-step guide ng Korean visa application process natin. So, you can watch it here. Tapos, yung pocket wifi naman natin, we book it via Klook. And it's 1,039.80 pesos for 8 days na. Mga around 130 pesos lang siya per day. So, okay na rin. Hindi na ako nag-eSIM kasi pag naka-eSIM ka, mas mabilis malolobat yung phone, kaya nag-pocket wifi na lang ako. And since small lang rin naman yung pocket wifi na nabook natin sa Klook. So, okay lang. Yung Airbnb naman natin for 8 days and 7 nights, ang total cost niya is 21,224.84 pesos. Yung Airbnb na pinagstayan ko, yun rin yung Airbnb na pinagstayan namin before. And nagustuhan kasi namin yung Airbnb na yun. So, nung bumalik ako ng Korea, doon na lang rin ako nagstay since malapit na rin siya sa may bus station tsaka sa may subway station. May mini kitchen na siya, tapos yung bathroom niya rin, okay. Tsaka yung kama niya is malaki. Tapos may pa-mini TV rin siya and may pa-table din sa side. Lalagay ko na lang yung video din dyan. Tapos for the cost naman ng mga activities na may entrance fee, yung Changgyeonggong Palace, 1,000 won siya. So, 42 pesos. And then yung Seoul Sky Tower, binook ko rin to via Klook. Pero nag-book na lang ako day before kung kailan ako pupunta. And yung price niya is 983.60 pesos. And then yung Follow Fellow Exhibition naman, ito yung sa 17 event, 1,470.90 pesos siya. Then, yung total na na-spend natin for transportation, which is 8 days natin na transpo sa Korea, which also includes yung bus transfer na, and it's around 700 pesos yung mga bus transfer. Yung total cost ng transpo is 3,528 pesos. Ako yung ginawa ko nung nasa Korea ako, parang more on bus yung mga sinasakyan ko compared sa subway. Kaya yung Kakao Map, tsaka yung Naver Map. Da-download mo lang sila, any dun sa dalawa, tapos ta-type mo lang kung saan ka pupunta. Tapos bibigyan ka na niyan ng option kung anong bus yung sasakyan mo or yung subway. Parang option ng transpo na gusto mo. So, may bus, may subway. Kasi yung Google Maps sa Korea, hindi siya working. I mean, working siya, pero hindi siya accurate. Kaya, mas okay na Kakao Map and Naver Map yung i-download nyo. So, ako yung ginawa ko nga, more on bus ako dahil yung mga bus stops, kunwari may pupuntahan ka, yung bus stop, mas malapit siya doon. So, less walking na lang. Basta ang pinipili kong option is yung option na recommended. Bale, less walking lang. Pero ang napansin ko nga, more on bus ako. Tsaka mas maganda pag nakabus ka kasi may may mga pa-view ka, tapos tingin-tingin ka lang dun sa paligid, tapos pag naka-music ka pa. Next naman is yung total na nagastos natin for food for 8 days. Usually, yung food nila nagre-range around 400 to 500 pesos. Pero meal na rin naman yon. So, may mga drink ng kasama. So, yung total na na-spend natin is 9,240 pesos. So, yun yung food natin for 8 days. And then, yung pasalubong and shopping natin, this one depende
naman sa'yo kung magsha-shopping ka ba ng bongga or bibili ka ng maraming pasalubong. So, ito depends sa'yo. Pwede mo tong i-adjust sa budget mo. Pero just to give you a reference, ako yung nagastos ko is 20,303.64 pesos. So, for pasalubong and shopping na siya. Tapos, yung pasalubong din pala, okay siya kapag sa Lotte Mart nyo siya bibilin. As in, parang supermarket siya na super laki. Sa may Seoul Station siya. And I think mas mura yung mga pasalubong doon. So, yung total na nagastos natin sa Korea, excluding yung mga pasalubong and shopping, since pwede nyo naman i-adjust yon and it also depends sa inyo. So, yung total is 52,108.41 pesos and for 8 days na yun. Actually, parang mura na nga siya kasi biruin nyo, 8 days ako nagstay. So, parang ang kalalabasan nun, without the pasalubong and shopping 108.41 for 8 days. So, lumalabas parang per day, ang nagastos ko lang is 6.5. So, transpo na yun, may food. So, ayun, share ko lang rin. Follow me on TikTok. Nilagay ko rin to sa TikTok natin, yung expenses, para as reference if you want to save it. So, you can follow me on TikTok. Lalagay ko na lang yung TikTok account ko dito. So, that's it, guys. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next one. Don't forget to like this video, comment, and subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell button so you'll always be notified whenever I post a new video.